Ang bidyong ito ay sponsored ng Ryuko Eyeglass, made from Japan. Itong suot ko ngayon, oh, maganda. Mga dapat protektahan ng isang OFW. Hello mga ka-OFW, nandito na naman po tayo. Ako si Curie, isang OFW sa Hong Kong. Nandito ako sa Pinas kasi pinagbakasyon tayo ni Lord ng mahaba-habang bakasyon. Alam nyo na, natin protektahan bilang isang OFW. Pero bago niyan, meron akong kwento. Bago ako nag-abroad, ang mindset ko noon ay kapag meron ka, dapat i-share mo. Lahat i-share mo. Kasi ikaw nga ang blessed. Ganun. Hanggang sa ang dumating yung problema na talagang, siyempre, tayo naman, ang mindset ko noon ay dapat i-share mo kung anong meron ka. Ganun. Pero dumating sa punto na dahil sa kakashare ko, dahil sa maluwag ako sa paghawak ng pera at hindi ako marunong humawak ng pera noon, yun, kami naman ng pamilya ko ang nagsasuffer. Parang gipit na gipit kami palagi. Ewan ko ba kung bakit ganun. Pero sabi ko naman, nag-share naman ako, bakit ganito? Sabi ko, yun pala, lahat ng sobra ay masama. Kaya dahil sa nawawalan na kami ng pamilya ko at kami na ang nagsasuffer sa mga pinautang ko, na mga pinautang na kaibigan, hindi sila marunong magbayad, talaga naman, ang bait-bait nila. Kaya ganyan talaga. Peace lang po sa mga nakautang, magbayad na kayo. Ito lang, peace lang. Pero ito ang naging solusyon ko. Talagang pikit mata akong pumunta ng Saudi Arabia. Kahit na natatakot ako noon, sabi ko, si Lord lang naman ang may hawak ng buhay ko. Kung doon niya kukunin ang buhay ko sa pag-abroad ko, wala akong magagawa. Siya lang naman talaga ang may plano sa buhay ko. Kaya sabi ko, pikit mata akong nag-Saudi Arabia. Kasi nga, siyempre, libre lahat. Libreng accommodation, libreng pagkain, meron yata yung agency na papalitan pa yung yung pamasahe mo papuntang Maynila para lang lumakad yung papers mo, mag-process ng papers. Kaya, yun. Dahil sa problema namin ng pamilya ko noon, namin ng mag-asawa, yun as in talaga gipit na gipit. Higpit sinturon talaga ang nadanasan namin. Kaya yun, nag-abroad ako, nag-Saudi Arabia, na wala akong dinisturbong tao. Basta dinesisyonan ko sa sarili ko na kung dito lang ako sa Pilipinas, tapos hindi ako magdedesisyon na mag-abroad, wala rin. Paulit-ulit lang, magiging cycle lang ang buhay namin mag-asawa ng pamilya ko. Kaya yun, ang pinanghawakan ko lang talaga yung faith ko kay Lord. Kasi alam ko, lahat control niya. Siya lang talaga ang makakaalam kung kailan niya babawiin ang ating buhay. So yun, nag-Saudi Arabia ako. Pagdating ko ng Saudi, doon ko naranasan talaga yung hirap. Kumbaga, hirap ng loob kasi lumayo ako sa pamilya ko. Hirap sa trabaho, physically, kasi mag-isa ko lang doon sa bahay ng amo ko, mag-isa ko lang, tapos third floor pa, 3 palatag. At yung kwarto ko doon, mag-isa ko lang doon sa may, yung rooftop. Nilagyan lang ng plywood o basta plywood na kuwan. Pero syempre sa Saudi may aircon pa rin, kaya okay lang. May sarili ko naman yung kwarto. Pero pagdating ko ng Saudi, syempre walang day off. Kaya lahat ng salary ko talagang talagang sininop ko. Pagdating ng salary ko, ibibigay ng amo ko,
hindi ko pa nahahawakan. Sasabihin ko na magpadala para sa pamilya ko, tapos ibibigay yung matitira. Pero sasabihin ko rin kung magkano yung ipapadala. Kasi nga hindi nga pwede lumabas ang mga katulong doon sa Saudi na hindi kasama ang amo. So, yun ang experience ko. Natuto akong magsinop ng mga pinaghirapan kong pera. Namin ng pamilya ko kasi sakripisyo namin yun. Nagkalayo kami, hindi ko nasubaybayan yung mga anak ko sa kanilang paglaki. Kaya ini-include ko rin sila sa mga nagsakripisyo, pati asawa ko. Hindi ko lang sakripisyo ng buong pamilya, hindi lang ako. Kaya ngayon, pinangako ko sa sarili ko na kami lang buong pamilya ang makikinabang ba sa pinaghirapan. Oo, magbigay din, mag-share din, pero hindi yung lubos-lubos na. Kasi ayoko na rin dumating sa punto na kami rin ang mauubusan. Kaya ito, ang mga dapat protektahan ng isang OFW. Okay, ang mga dapat protektahan ng isang OFW ay relasyon sa pamilya, lalong-lalo na sa asawa. Dapat kayong mag-asawa ang mag-agree sa isa't isa. Hindi lang ikaw ang may gustong mag-abroad. Pati yung mga bata, kung meron na silang kaisipan, mag-usap-usap kayo magpapamilya na eto, mag-abroad ako, mga anak. Darling, mag-abroad ako para sa ating pamilya, kaya eto, lalayo ako, hindi doon, magtatrabaho ako doon, hindi iba ang gagawin, ganun. Paliwanag mo, intindi mo na gagawin mo yung paglayo kasi doon ka lang magtatrabaho. At isa pang protektahan ng isang OFW ay ang financial na estado. Dapat bago ka mag-flight, dapat alam mo na kung saan pupunta yung magiging salary mo. Kung sa inyong savings, sa yung health, tapos dun sa retirement. Basta i-segregate mo kung ano ba yung goal nyong mag-asawa na i-provide paglayo mo. Dapat magkasundo kayo sa lahat. Dapat, ganito, itong sweldo ko, ipupunta natin dito sa SS natin, sa PhilHealth, sa emergency fund, savings, ganun. Para aware kayong mag-asawa kung saan napupunta yung mga sahod. Tapos yung pang-allowance ng pamilya na ganito, yun, mag-grocery kayo, ganun, pang-grocery. Yun, kapag ganun, alam nyo kung saan napupunta yung pinaghirapan mong pera, madali na lang yun mag-budget. Basta wag luho. Yung mga unang gastusan. Okay, ang dapat pang protektahan ng isang OFW ay relasyon natin sa Diyos. Nung nag-Saudi ako, siyempre sa Saudi, walang day off. Sabi ko, Lord, hindi na ako makapagsimba. Wala akong pagsimbahan dito. Sabi ko, yun, dun pinakita sa akin ni Lord na kahit pero siyempre, hindi naman yung ang excuse para hindi ka na magsimba kung makakasimba ka nga rin lang. Ganun. Pero sa akin, sa Saudi noon, walang akong day off. Ang pinagkuhan ko lang talaga, mas naging malapit ako kay Lord sa pamamagitan ng online worship. Kaya doon ko napatunayan na kahit saan ka pumunta, talaga kasama mo si Lord. Basta malapit yung relasyon mo sa Kanya. Parang magkaibigan, father, ganun kayo. Ganun kadikit ang relasyon. Alagaan mo ang relasyon
sa Panginoon. Kasi siya lang talaga ang makakatulong sa atin sa panahon ng kagipitan. At isa pang protektahan ng isang OFW ay ang kapayapaan ng pag-iisip. Wag tayo magpalinlang sa mga sulsol o mga sasabihin ng ibang tao. Basta alam mo kung anong ginagawa mo, tama. Wag kang matakot. Magsabi ka lang ng totoo. Kapayapaan ng isip ang importante. Bahala sila kung tanggapin nila yung argument mo, yung gusto mong iparating sa kanila. Kasi hindi natin lahat talaga mapili-please ang mga tao. Hindi natin, basta magpakatotoo tayo, i-explain natin kung bakit ganito. Pero huwag yung super explain kasi hindi natin dapat ipaliwanag lahat kung bakit ganito ang ginagawa natin, ganun. Maging malaya lang tayo at tahimik ang buhay. Pangalagaan natin ang ating kapayapaan ng loob. Isa pang protektahan ng isang OFW ay ang kalusugan at katawan. Isa dito ang ating mga mata. Kapag hindi tayo malusog, siyempre hindi tayo makakapagtrabaho. Ito lang naman ang puhunan natin. Lalo na itong mata. Gaya ngayon, suot ko ang Siryuko eyeglass. Ito ang gamit ko sa pagproprotekta ko sa mata ko. Kahit meron ng grado yung mata ko, ginagamit ko itong Siryuko almost 1 week na. At doon ko nararamdaman yung effective nito. Dinedetoxify nito ang mga dumi sa mata. Kaya hanggang sa lumiwanag ang ating paningin. Kasi nararamdaman ko yung mga dumi na lumalabas kapag umaga-umaga, lalo na pagkagising. Yun, ang dumi-dumi nitong mata ko, yung parang may mga muta-muta pa na maliliit. Kaya effective talaga itong Siryuko eyeglass. Kaya salamat sa nag-sponsor, salamat sa tiwala. Ginagawa ko itong pagbibideo kasi naniniwala ako ang isang OFW ang pag-asa ng ating bayan. Kaya mga ka-OFW, huwag mawalan ng pag-asa. Tayo ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At siguraduhin natin na pag nag-abroad tayo, maging matagumpay. Huwag tayong lalamya-lamya. Dapat pagdesisyonan natin ang bawat hakbang natin. Huwag yung magpapasulsul ka, magpapagamit ng pangalan mo, ganun. Kasi diyan talaga pumapalpak ang isang OFW, yung ipapagamit yung pangalan niya. Ang pangalan natin ay ang pinakapuhunan natin. Kahit walang-wala tayo, kung malinis ang ating pangalan, ay meron magtitiwala sa atin. Kaya huwag natin hayaan madumihan ang ating pangalan. Yan ang bigay sa atin ng Diyos. Kapag malinis ang iyong pangalan, lahat magtitiwala sa iyo. Ipagkatitiwala ang kahit malaking halaga, ipagkakatiwala kasi nga alam nila na hindi ka balasubas na tao. Kaya yung pangalan ang isa rin sa protektahan natin. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga sulsol. Kasi ginagamit lang naman sila ni Satanas na pangtira sa atin. Kaya huwag natin silang papakinggan. Kasi wala tayo rin ang talo, mga ka-OFW, kapag hindi tayo magtagumpay sa ating pag-a-abroad. Kaya labanan natin ang hindi pagtatagumpay sa pag-a-abroad, mga ka-OFW. Maging malakas ang loob natin. Huwag tayong padadala. Hanggang dito na lang po. Pero highly recommend ko talaga itong Siryuko eyeglass. Salamat Siryuko sa sponsor. Tapos, dahil made from Japan ang Siryuko, at ang Japan ay isang
innovative na bansa. Kaya highly recommend ang itong si Ryoko kasi nasa digital world na tayo. Yung na-expose ang ating mata sa ultraviolet light, yung mga cellphone, yung mga blue light. Basta may mga light na yan na nakakasira sa ating mata. Kaya highly recommend ko talaga itong si Ryoko eyeglass. At saka magaan to. Magaan talaga. Hindi ko na ito kasi meron akong eyeglass talaga na meron grado. Pero ngayon, 1 week kong ginagamit itong si Ryoko eyeglass, nararamdaman ko yung effect niya. Kaya parang ngayon ang mata ko na sasanay na dito sa eyeglass ng si Ryoko. Kaya salamat sa sponsor sa si Ryoko eyeglass. Love ko kayo. Love ko rin ko kayo mga ka-OFW. Sama-sama tayong labanan ang kahirapan na dinadanas natin mga ka-OFW. Dapat magtagumpay tayo sa ating pag-abroad. Huwag natin hayaan na hindi tayo magtagumpay. Kasi sinakripisyo natin lahat-lahat para lang makapaghanap buhay tayo ng sariwasa at siyempre, mas magandang sahod. Diba? Kaya maging matagumpay tayo mga ka-OFW. I love you! Sa mga gustong sumubok dito sa si Ryoko eyeglass, comment down below para alam namin, ipapadala namin yung mga detalye about sa si Ryoko eyeglass. Ito ay nakaka-detoxify sa mata na kahit meron ka ng grado dahil iba-ibang factors kung bakit ang ating mga mata ay malabo. Pero ngayon, highly recommend ko kasi meron talaga akong eyeglass na ginagamit na may grado. Ito. Kaya lang nung ginamit ko itong si Ryoko, almost 1 week, nararamdaman ko itong mata ko. Kapag sinusuot ko itong may grado, parang lumalabo na rin yung may grado. Pero kapag sinuot ko itong si Ryoko eyeglass, maliwanag naman. Pero itong si Ryoko, walang grado talaga. Walang as in talaga, walang grado. Ito lang talaga parang pang protection ba. Anti-UV, anti-blue light, anti-radiation, lahat na yata ng nandito na sa eyeglass na to. Kaya subukan nyo mga ka-OFW, lalo na sa atin mga OFW. May mga pag hindi na malinaw ang ating mata, talagang siyempre maapektuhan din ang ating trabaho. Kaya kung gusto nyo mag-order nitong si Ryoko eyeglass, comment down below at mapapadalhan ko kayo ng detalye. Salamat mga ka-OFW. Hope nakatulong itong video ito. Kapag nakatulong po, please subscribe and share po itong video. Salamat mga ka-OFW. Mahal ko kayo. And join na po tayo sa OFW Lighthouse. Kasi dito tayo pwede mag-discussan kung ano yung mga karanasan natin sa abroad. OFW Lighthouse kasi para tayo naglalakbay sa karagatan. At ang ating OFW Lighthouse ang magiging lighthouse natin na pwede tayong mai-direct kung saan tayo dadaong, mga ganon sa buhay. Huwag tayo masyadong yung palagi naglalayag. Ganun, kailangan din natin makita ang lighthouse natin. Kung saan tayo hihinto, dadaong, basta about sa buhay, pwede tayo mag-discussan sa OFW Lighthouse. Salamat!